Napalipad siya palayo dahil sa lakas ng pagsabog. Walang ibang nadamay. Habang namimilipit si Cheonwo sa lupa, nakita niya ang kalabang duguan at wala ng buhay. Nagulat ang dalawang natitirang mamamatay tao. May isang lalaking dumating, nakasapatos, nakasuot ng modernong damit, at kumikislap ang katawan sa kuryente. May kakaiba siyang aura. Wala ni isa sa kanila ang naglakas loob na lumapit. Nakatayo lang siya, nakapulupot ang mga braso, parang kampante. Ngumiti ang lalaki at ibinaba ang kanyang mga kamay. Sumugod ang isa sa mga kalaban at tinanong kung sino siya. Pero hindi gumalaw ang lalaking may kuryente. Patuloy lang sa pagngiti. Biglang may kumislap na liwanag at sa isang iglap, nagkadurog-durog ang katawan ng umatake. Nagulat ang isa pang mamamatay tao. Natalsikan siya ng dugo ng kanyang kasamang sumabog. Lalong lumakas ang kuryente sa katawan ng bagong dating. Hindi nila maintindihan kung anong klaseng bilis o kapangyarihan ang ginamit nito. Parang nawala ang lahat sa paligid, tapos bumalik ng patay na ang pinuno nila. Isa na lang ang natira. Takot na takot siya. Hindi niya maintindihan kung bakit tinutulungan ng ganitong kalakas na nilalang si Cheonwo. Pero naisip niya na sapat na ang kanilang nagawa. Tumakbo siya paalis. Pero itinuro siya ng lalaking may kuryente. At biglang sumabog din siya. Nahulog ang kanyang armas. Habang namamalikmata, ngumiti si Cheonwo at unti-unting ipinikit ang mga mata. Nagulat ang lalaking tumulong. Nakangiti pa rin si Cheonwo kahit hirap na hirap. Pero dumilat muli si Cheonwo nang marinig niyang tinawag siyang ninuno. Malabo ang kanyang paningin at nararamdaman niyang nanlalamig ang buong katawan.